Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay ang pangwalong hadith mula sa hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Basahin natin ang hadith. An Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid, ang hadith na ito ay napakahalaga po at dapat malaman ng bawat Muslim ang paliwanag sa hadith na ito. Dahil mayroong ibang mga tao na ginagamit nila ito na bilang paninira sa relihiyong Islam. Ngunit dapat na maintindihan ang hadith na ito. Sa hadith na kung saan isinalaysay ni Abdullah ibn Umar na anak ni Umar, si Abdullah na anak ni Umar, na sila ay kalugdanawan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi. Na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ako ay inutusan, ipinag-utos ni Allah sa akin. Ako ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makipaglaban sa mga tao, uqatilan nas, makipaglaban sa mga tao. At ipapaliwanag natin dito kung sino ang mga tao. Una-una ay sinabi dito na makipaglaban. Ibig sabihin ay may grupo ng mga tao na kung saan sila ay lumalaban. Kasi may tinatawag na nakikipaglaban, makipaglaban, hindi pumatay. Okay? So, yun ang pinakaunan dapat natin malaman na ang inutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay makipaglaban. Sino sa mga tao? Sino ang mga tao na ito? Ipapaliwanag natin kung sino yun. Hatta yashhadu. Ako ay makipaglaban sa kanila, sinabi ni Propeta, hanggang sa sila ay sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. At sila ay tinatawag na maniwala na si Muhammad ay sugo ni Allah. So, yung pagsaksi kay Allah at sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yuqimus salah at itayo nila ang salah. Wa yu'tuz zakah at ibigay nila ang zakah. Ang salah ay ang pagdarasal na pang-araw-araw at yung zakah ay yan yung obligasyon ng bawat mayayaman na ibigay nila sa mga mahihirap. Okay. Dito, fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum. At kapag ginawa nila mga bagay na ito, ay haram sa mga Muslim, haram kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanilang tinatawag na ang kanilang buhay, ganun din ang kanilang kayamanan, illa bihaqqil Islam. Maliban kung may ginawa sila na labag sa Islam, katulad ng pagpatay ng sinasadya. So dito, kapag napatunayan na ito ay sinasadya, at pagkatapos ng masising tinatawag na pag-aaral ng mga tinatawag ng nakatalaga na mag-aral sa kung siya ba talaga ang pumatay at ito sinasadya at hindi nagpatawad ang pamilya ng namatayan, ay doon ay karapatan ng pamilya ng namatayan ang tinatawag na buhay ang kapalit. So dahil dito ay sinabi sa hadith illa bihaqqil Islam, maliban kung may karapatan sa kanya ang Islam. Ibig sabihin yung mga rulings na Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah at ang tinatawag na maglilitis sa kanila, maghatol sa kanila ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay paliwanag natin ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na maaring karamihan ay hindi nila maipaliwanag ang hadith na ito. Maaring ang iba, ang pag-aakala nila ay inutos sa mga Muslim, inutos kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagpatay. Hindi po. Nabanggit po sa hadith na umirtu an uqatilan nas. Ako ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makipaglaban sa mga tao. Sino ba itong mga tao? Hanggang hindi nila ito gawin. Ang mga tao dito ay sinasabi dito ay yung mga musyrikin na mga harbi. Sila yung tinatawag na mga hindi mananampalataya na harbi. Sila yung nakikipaglaban sa mga Muslim na walang kasunduan sa pagitan ng mga ito, ng mga tao na ito at sa pagitan ng lugar ng mga Muslim. Dahil ang mga hindi Muslim ay apat po ito, apat na klase, at itong tatlo ay dapat na sila ay pangalagaan, sila ay tinatawag na igalang at dapat na maging makatarungan sa kanila at dapat at ipinagbabawal ang pang-aapi sa kanila.
itong tatlo na ito. So, ang pang-apat ay yung harbi. So, una-una rito, mayroon tayong tinatawag na muahad, mayroon tayong tinatawag na dhimmi, mayroon tayong tinatawag na musta'man. So, dito, yung isang hindi Muslim na nakatira sa lugar ng mga Muslim, sa pangangalaga ng mga Muslim, ay hindi maaari na siya isaktan at hindi rin maaari na hindi maging makatarungan sa kanya. Pangalawa, yung tinatawag na pumunta, hindi Muslim na pumunta sa lugar ng mga Muslim, sa pangangalaga ng mga Muslim. So dito ay pinagbabawal din na siya ay saktan at dapat na maging makatarungan sa kanya. At ganun din yung may kasunduan sa pagitan nila at pagitan ng lugar ng mga Muslim. So dito ay dapat na maging makatarungan sa kanila at iwasan na sila ay saktan. Maliban sa pang-apat, yung tinatawag na harbi. Ang harbi, ito yung pinapahintulutan na nabanggit dito sa tinatawag na hadith na ito ng mga tao. Sino sila yung tinatawag ng mga harbi? Ang mga harbi ay sila yung tinatawag ng mga tao na hindi Muslim na walang kasunduan sa pagitan nila at pagitan ng lugar ng mga Muslim. Walang kasunduan. At ang hangarin nila ay makipaglaban sa Islam. Ang hangarin nila ay sirain ang Islam. At dahil dito ay pinahintulutan ng Islam na makipaglaban sa kanila. Okay, dapat nating maintindihan na ang Islam ay meron pong mga tinatawag na rules and regulations sa pakikipaglaban. Una-una, kapag dumating ang mga Muslim na makikipaglaban, ay ipaparating sa mga ito ang Islam. Ano ang Islam? Ipaparating sa kanila ang kagandahan ng Islam. Kung hindi nila tanggapin ang Islam, ay pangalawa ay sila ay magbibigay ng tax o buwis para sa pangangalaga sa kanila. Hindi ito tinatawag na para saan lamang o hindi makatarungan dahil ito ay pangangalaga sa kanila. Sila ay nasa pangangalaga ng mga Muslim sa mga panahon na ito. Dahil malakas ang tinatawag na bansang Muslim, so sila ay nasa pangangalaga ng mga Muslim. So dapat na maging makatarungan sa kanila kung sila ay nasa pangangalaga ng mga Muslim. Kung hindi sila magbigay, ayaw nilang tanggapin ang Islam at hindi din yung tinatawag na hindi sila magbigay ng tinatawag ng tax o tinatawag na buwis, ay dito ay tinatawag na mayroong tinatawag na pangatlo, yung tinatawag na pakikipaglaban. So dito ay parating sa kanilang Islam, sila ay magbigay ng tax kung maaari, sila ay tinatawag na sa pangangalaga ng Islam. Pangatlo ay makipaglaban sa kanila kung yun ang kanilang gusto. Ngunit ang utos ng Islam ay tinatawag na maging makatarungan kahit din sa labanan. Huwag patayin ang bata, huwag patayin ang matanda, huwag patayin ang babae, at iba pang mga bagay na dapat malaman ng bawat mananampalataya sa oras ng labanan. So ang Islam po ay napakagandang relihiyon. So dito ay makikita natin ng inutusan, ang inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya o kaya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito ay makipaglaban sa mga tao na nabanggit natin yung harbi. At hanggang sila ay sumaksi o kaya sumaksi sa nag-isang tagapaglika, yung nabanggit natin yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay isang propeta, itayo nila ang sala, ganun din yung zakah, ganun din yung tinatawag na at kapag tinanggap nila ito ay sila ay kapatid natin na mga Muslim. Okay, ganun din sinabi dito wa hisabuhum 'ala Allah, wa hisabuhum 'ala Allah. At dito ay binanggit dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang maglilitis sa mga tao ay si Allah. Wala tayong kakayahan na gabayan ang mga tao maliban sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang obligado lang sa atin ay maiparating sa kanila ang relihiyong Islam. Maiparating sa kanila ang mensahe ng relihiyong Islam. Ngunit tatanggapin nila o hindi, ito po ay hindi natin kakayahan. Okay? So yan po ay isa sa mga bagay na dapat natin malaman. Ang nasa puso ng tao ay hindi natin alam maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ang maghuhusga sa bawat tao. Kaya sinabi ito, wahisabuhum ala Allah. At sino man ang hindi tumanggap sa kanila, ay si Allah maglilitis sa kanila. At wala tayong kakayahan na tinatawag na husgahan ng mga ito o kaya ay tinatawag na litisin ng mga ito maliban sa tinatawag ito sa kabilang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maglilitis sa kanila sa kabilang buhay. So kabilang sa dapat din natin malaman ay ang kahalagahan ng la ilaha illallah. At sino man, kahit sa oras ng labanan, kapag oras ng labanan at nagsyahada ang isang kalaban, ay siya ay kapatid mo sa pananampalataya, siya ay hindi maaari na patayin. Dahil yan ang kahalagahan ng la ilaha illallah. At sino man ang sabihin ang la ilaha illallah, ay siya ay kapatid natin na mananampalataya. At pangalawa ay ang Muhammad dan Rasulullah. Hindi pwedeng maghiwala ito na si Muhammad ay sugo ni Allah. Si Muhammad ay sugo ni Allah. At dapat paniwalaan yan ng bawat tinatawag na
bawat nag-aangkin na siya isang Muslim. Ganun din ang pagdarasal. Ang pagdarasal ay pangalawang haligi ng sala. Pagdarasal ay pangalawang haligi ng sala, napakahalaga po ito. At sino man ang mag-iwan, isang grupo na iwan nila ito, lantaran na pag-iwan dito ay nararapat sa bansang Muslim, kung may bansang Muslim, na sila ay bigyan ng babala. At kung patuloy ang kanilang pag-iwan dito, ay nararapat na makipaglaban sa kanila. Ganun din ang tinatawag na zakah. Sa panahon ni Abu Bakr as-Siddiq, mga tao na iniwan nila ang zakah. Sabi nila, sa panahon lang yan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito ay si Abu Bakr as-Siddiq ay nagbigay sa kanila ng babala. Ngunit kung dahil sa hindi nila tinanggap pagkatapos ng pagbabala ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ay nakipaglaban sa kanila si Abu Bakr as-Siddiq. So, ang mga haligi ng Islam ay dapat po tanggapin ito ng isang mananampalataya. At kung ito, ang mga grupo ng mga tao, ito ay itakwil nila, ayaw nilang tanggapin, at lantaran ang kanilang pagsuway sa mga bagay na ito, ay dapat silang bigyan ng babala. At kung hindi pa nila ito tanggapin pagkatapos ng pagbibigay sa kanila ng babala, ay nararapat sa lugar o pinuno ng mga Muslim, kung may pinunong mga Muslim, na sila ay tinatawag na makipaglaban sa kanila upang isabuhay nila ang mga haligi ng Islam. Ganyan po ang tinatawag na kahalagahan ng mga haligi sa relihiyong Islam. At yan po ang ikling paliwanag patungkol sa pangwalong hadith na mula sa hadith ni Imam An-Nawawi. Nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din na bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman. Dagdagan niya lang ating mga kaalaman, at maisabuhay natin ang ating mga kaalaman, at tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po muli sa lahat ng bumati sa inyo, assalamualaikum, waalaikumsalam. At ako po ay nag-aanyaya muli sa inyo na patuloy niyo pong subaybayan ang ating mga live lecture, inshallah, patungkol po sa series natin na hadith ni Imam An-Nawawi.